At dahil nga sa tapos na natin ang Punk Hazard arc sa part 1 netong Dressrosa Saga review natin, magtungo na nga tayo sa part 2 kung saan tatalakayin na natin yung pagpasok ng Straw Hat Pirates sa Dressrosa. Bali in terms of geography nga kapansin-pansin na hango yung tema netong lokasyon ng Dressrosa sa bansang Spain. Mula nga sa architecture ng mga buildings dito, pangalan ng mga karakter at hanggang sa mga designs ng karakter na ipapakilala sa atin sa arc na to. Bali nag-umpisa nga yung adventure ng Straw Hat Pirates sa Dressrosa sa plano ni Trafalgar Law. Hinati nga nilo yung grupo nila sa 3 para sa mas efficient nilang paggalaw sa Dressrosa. At ito nga yung grupo ni Luffy kung saan kasama niya sila Kinemon, Zoro, Sanji at Franky na hahanapin yung Smile Factory para sirain. Yung grupo ni Law kasama sila Robin at Usopp kung saan sila nga ang pupunta sa Green Beat para i-deliver si Caesar kay Doflamingo since meron nga silang deal. So parang sila nga yung bait team. At lastly itong grupo ni Nami kasama sila Brook, Chopper at Momonosuke na inatasan namang magbantay sa Thousand Sunny. So ang unang ang ginawa ng grupo nila Luffy dahil nga sa wala silang idea sa kung anong meron sa Dressrosa at kung anong meron sa kakalabanin nila, nagpalipas nga sila ng oras sa isang restaurant para mag-gather ng information. Pero hindi nga inaasahang makaka-interact nila sa restaurant na to yung bagong admiral ng Marines na si Fujitora. So basically itong si Fujitora isang bulag na nagtataglay ng Paramecia Devil Fruit na kayang kontrolin ang gravity. Pinadala nga siya ni Fleet Admiral Sakazuki sa Dressrosa para imbestigahan si Doflamingo pati na rin yung plano ng alyansa nila Luffy at Law. Anyway, hindi nga nagtagal yung grupo nila Luffy na magkakasama dahil meron ngang kumuha ng espada ni Zoro. At dahil nga sa importante ito kay Zoro hinabol nga niya ito. Same as Kinemon hinabol din si Zoro dahil nakilala nga niya yung espada nito na Shisui. At isa nga daw itong national treasure ng bansa niyang Wano. Pero sa paghabol nga ni Kinemon kay Zoro hinarang siya ng mga tauhan ni Doflamingo. Si Sanji naman naka-interact itong si Viola sa daanan. At dahil nga sa ang priority ni Sanji babae, alam na. Yung natira naman na sila Luffy at Franky naka-gain ng information na magkakaroon daw ng isang tournament sa Correda Coliseum. At ang premyo nga daw sa mananalo yung Mero Mero Nomi na dating pagmamay-ari ng namatay na si Ace. At dahil nga sa may sentimental value itong Mero Mero Nomi kay Luffy, gamit nga yung pangalang Lucy, napagpasyahan nga niyang sumali sa tournament na to. At dito na nga natin makikilala yung napakaraming karakter na later on magiging importante sa kwento. Bali i-emphasize lang natin yung naganap na tournament sa Correda Coliseum. Since maraming ang bagong karakter na ipapakilala sa atin si Oda dito. Marami ding nagdi-disguise na karakter at meron din namang mga karakter na i-reintroduce sa atin. So basically simple nga lang yung bracketing system sa tournament na to. Meron ngang 500 plus na contestant at hiniwalay nga sila sa 4 na grupo. At tinatawag nga itong mga grupo na block. Sa huli nga kung sino ang matitira sa 4 na block na to maglalaban-laban kasama yung representative ng Don Quixote family. Ang notable character nga sa block A itong bata ni Blackbeard na si Jesus Burgess. Yes guys, ito nga yung reintroduction ng karakter ni Burgess. Ang goal nga niya kaya siya nandito sa Dressrosa syempre para kainin yung Mero Mero Nomi. Since sobrang interesado nga si Blackbeard dito. Ang notable characters naman sa block B sila Bartolomeo na number 1 fan ng Straw Hat Pirates. Meron nga siyang napakalakas na pangdepensang Devil Fruit na Bari Bari Nomi kung saan kaya niyang makapag-produce ng isang napaka-tough na barrier. Kasama nga niya sa block B itong si Bellamy na nire-introduce din sa arc na to. Una nga natin siyang nakilala during Jaya arc. At lastly itong si Ricky. Sa mga hindi nakakaalam siya nga yung hari ng Dressrosa 10 years ago bago dumating itong si Doflamingo. So nag-disguise nga lang siya para sumali sa tournament na to. Sa block C naman ang mga notable characters syempre si Lucy, si Harudin, si Aideo, si Sai at itong si Don
Chinjiao. Nalaman nga natin later on na itong si Don Chinjiao may masaklap na history sa lolo ni Luffy, which is si Garp. Dahil si Garp nga daw ang may dahilan kung bakit siya humina at nawalan ng fortune. Sa Black D naman ang mga notable characters sila Cavendish at Rebecca. So long story short ang natira nga sa finals ng kanya-kanyang block itong si Burgess ng Black A, si Bartolomeo ng Black B, si Rebecca ng Black D, at itong si Lucy ng Black C. At dahil nga sa ni-reveal na itong isa sa mga sworn brothers ni Luffy buhay pa pala, which is si Sabo, pinaubaya na nga ni Luffy yung Mero-Mero no Mi kay Sabo. Since kapatid naman nilang dalawa si Ace, kaya naman yung naging Lucy na nga sa final round, ito nang si Sabo. Sa part naman ng Don Quixote family, ang nag-iisa na nga lang na pwedeng lumaban, itong si Diamante. Kaya naman nagkaroon nga ng 5-way battle sa final round. At sa huli ang nanalo itong si Lucy, na later on i-reveal din naman na siya si Sabo. Anyway, habang nangyayari nga yung tournament sa Correda Coliseum, ni-reveal nga na itong pagsama ni Viola kay Sanji pawang setup lang. Actually yung buong knowledge nga na nalalaman nila Trafalgar Law patungkol kay Doflamingo at sa buong Dressrosa hindi totoo. Dahil nga sa koneksyon ni Doflamingo sa world government, humingi siya ng tulong dito para pagtakpan na itong pagbibitiw niya sa pagiging warlord pinalabas nilang hindi totoo. Kaya naman yung deal na nangyari kila Law at Doflamingo hindi totoo. Bagkos na-set up ni Doflamingo itong si Law. At speaking of Law, yung grupo nga niya kasama sila Robin matagumpay na nakatawid papuntang Green Beat. Pumunta nga sila dito dahil ito yung lokasyon ng deal nila ni Doflamingo. So nahiwalay nga sa grupo niya itong sila Usopp at Robin. Bakit? Dahil nakilala nga nila yung Tontata tribe. Bali itong mga Tontata nga mga duwende na nakatira sa Green Beat. Wala ngang tiwala itong mga Tontata sa mga tao. Kaya naman nung makita nga nila itong si Robin, inatake nila ito. Buti na nga lang at pinagana na naman ni Usopp yung kasinungalingan niya. Nung makita nga niya na may statue si Mont Blanc Noland na nakatayo, dahil nga sa kilala niya ito, sinabi niyang ninuno daw niya itong si Noland. Which is naniwala naman itong mga duwende. Sa part nga ni Law na nag-iisa na lang at hawak si Caesar, huli na nga nung malaman niyang na-set up siya ni Doflamingo. Kaya naman kasama nga si Admiral Fujitora, hinarap ni Doflamingo itong si Law. Pero dahil nga sa hindi niya alam yung buong kwento ng alita nila Trafalgar Law at Doflamingo, bigla nga siyang nagpabagsak ng meteor. Kung saan yung kinatatayuan na nga lang nilang tatlo ang natira. Kumbaga tinitimbang pa ni Fujitora kung sino ang papanigan niya. So bago nga matuloy yung laban na to, tumawag muna itong si Law sa grupo ni Nami. Dahil nga sa alam niya na na-set up na siya, gumawa na nga itong si Law ng isang backup plan. Sinabihan nga niya sila Nami na papuntahin daw yung Thousand Sunny malapit sa Green Beat. At speaking of Nami, yung grupo nga niya na supposedly magbabantay lang sa Thousand Sunny, nakaharap din ng kalaban. At ito nga si Gyola, isang matandang marites na mahilig mag-drawing. Though battle-wise okay naman siya, natalo pa nga rin siya ni Nami sa isang kidlat lang. Mapunta nga sa iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates ang ginawa ngang plot ni Oda, pinagsama-sama niya itong grupo nila Luffy at Law para sa misyon na sirain ang Smile Factory. Si Frankie nga nakilala yung laruan na may isang paa, which is later on makikilala natin na si Kairos. Bali pumunta nga sila sa basement sa ilalim ng Correda Coliseum. Si Sanji naman na nakilala kanina si Viola, binigyan siya ng mapa papunta sa Smile Factory. At alongside nga sa pagpunta niya, nakasalubong niya itong si Kinemon, na meron na ring impormasyon na yung kaibigan niyang si Kanjuro nasa Smile Factory daw. Sila Robin at Usopp nga sa tulong ng mga Tontatas papunta na rin sa basement ng Correda Coliseum para sa preparation ng pagsugod nila sa Smile Factory. At itong si Zoro naman nakilala na yung kumuha ng espada niya. At ito nga si Wika na isa ring Tontata. Bali nilid nga rin ni Wika itong si Zoro papunta sa basement. Pero dahil nga sa impormasyon na alam niya na atakihin ng mga bata ni Doflamingo yung Thousand Sunny, mas pinili na nga niyang puntahan itong sila Nami na hindi rin naman natuloy.
tuloy. Since nakasalubong nga niya si Sanji na ang number 1 priority si Nami. Kaya naman si Sanji na nga lang ang pumunta sa Thousand Sunny. At nung makarating na nga malapit sa Green Beat itong Thousand Sunny gaya ng inutos ni Law, gumawa na nga ng paraan itong si Law na itaka si Caesar sa kamay nila Doflamingo at Fujitora. Pero bago pa nga makalapit itong si Law sa Thousand Sunny, nakita na ito ni Doflamingo. Kaya naman inunahan nga niya si Law para sirain itong Thousand Sunny. Buti na nga lang at dumating itong si Sanji. At dito na nga naganap yung one-on-one nila Sanji at Doflamingo na mabilis rin namang naputol. At dahil nga sa alam ni Law na yung sitwasyon niya ngayon medyo risky dahil yung mga miyembro nga ng Straw Hats na kasama niya ngayon magiging pabigat lang sa kanya at baka mapatay pa ni Doflamingo, inutusan nga niya itong sila Nami na umalis na. Pumunta na nga daw sila sa Zoo Island since binigay naman na daw niya yung Vivery card neto. Though hindi nga pumayag si Nami na umalis dahil sa wala yung captain nila, dahil nga sa naiipit na sila sa sitwasyon wala na rin siyang nagawa. Kaya naman gamit nga yung Coup de Burst mabilis na nilang nilisan yung Dressrosa at papunta na sila sa Zoo Island. Sa kabilang banda naman hinarap na nga ni Trafalgar Law itong si Doflamingo. Dahil nga sa nanghihina pa itong si Law mula sa huling laban niya, wala ngang nagawa itong si Law kay Doflamingo. At mula nga sa harap ni Luffy, nakita niya kung paano tinalo ni Doflamingo itong si Law. At dito dinala na nga nila Fujitora at Doflamingo itong si Law papunta sa kastilyo ng Dressrosa. Though hindi nga nasunod yung plano ni Law, gumawa nga ng sariling plano itong Straw Hat Pirates. Gamit nga yung group chat nila, binigyan nga sila ng kanya-kanyang task ni Luffy. Itong grupo nga nila Nami na currently papunta na sa Zoo Island, bigla ngang ginambala ng barko ni Big Mom, kung saan inatake nga sila. Kaya naman ang hingi nga ng permission itong si Sanji sa kapitan niya, na masasabi kong isa sa pinakamaangas niyang scene sa series ng One Piece. Nanghingi nga siya ng permission kay Luffy na atakihin pabalik itong napakalaking barko ni Big Mom, na siya namang pinayagan ni Luffy. Ang naging resulta nga nito madali lang na natakasan nila Sanji itong napakalaking barko ni Big Mom. Yung grupo naman nila Frankie kasama yung army ng mga tontata handa na ngang sumugod sa Smile Factory. Samantalang itong si Luffy nga nagdeklara na papabagsakin daw niya si Doflamingo. Bali dito na nga natin tatapusin itong part 2 ng Dressrosa Saga review natin. Gagawa na nga lang tayo ng part 3 kung saan maghaharap na sila Luffy at Doflamingo, since hindi nga kasya yung buong arc ng Dressrosa sa isang video lang, since napakahaba talaga. Huwag kayong mag-alala dahil i-upload rin naman natin kaagad yung huling part netong Dressrosa Saga review natin. So dito na nga nagtatapos itong part 2 netong review natin sa napakahabang saga netong Dressrosa. So yun lang, peace!